Magandang gabi po sa ating lahat. Ang devotion natin for tonight ay about sa love pa rin. Since di pa naman tapos yung February, it's still a love month. So ang devotion natin ay about sa love pa rin. Ang pinamagatan po natin ang ating devotion for tonight na second chances. Sino ba naniniwala dito sa second chance? Makapangyarihan ng puso. Napakaliit na bahagi ng katawan ng tao, pero walang hanggan at sukatan ang kakayahan nito magmahal. The heart that we always talk is not physically a part of our body. We can't even touch it. But yes, the heart is so powerful. Parang si Basha Impopoy nga sa movie na Second Chance. May paborito akong clips doon. And yung sinabi ni Basha kay Popoy na kahit ang hirap-hirap mo nang mahalin, mamahalin kita kahit nasasaktan ako. Kasi nangako ako, I promise to you even when it hurts. I love you more when it hurts. Panoorin po natin yung clips para mas ramdam natin, di ba? Panoorin po natin. Kahit na ang hirap-hirap mong mahalin, mamahalin kita. Kahit na nasasaktan ako, susubukan ko pa. Kasi nangako ako. I promise to love you even if it hurts. I love you more when it hurts. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 18, the pain that you have been feeling can't be compared to the joy that is coming. Kapag tayo ay nasasaktan, tumatakbo tayo sa kaibigan, tumatakbo tayo sa jowa o sa mga pamilya natin. Pero kahit na may dahilan sila sa buhay natin, hindi ibig sabihin nun na palagi nilang nasasagot yung mga problema natin. Kapag tayo ay may problema, we are expected to be comforted by our family, friends, and loved ones. Ngunit, kung minsan yung pain is just so unbearable na hindi mo na nais ikwento, sa halip mas pinipili mong panatilihin na lang to sa loob mo at hayaan ka na lang na madurog, diba? Super ouchy. When emotions are so strong, I find comfort when reading the book of Psalms. Ang sabi sa Psalm chapter 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. This verse reminds us that God is not only present with us, He is near. Malapit siya sa sakit na nararamdaman natin. Malapit siya to the loss we can't feel. Malapit si Lord sa mga pangangailangan natin, lalong-lalo na sa mga words and pain we can't express. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob na kailangan nating huminga ulit. Inililigtas at pinapalaya tayo ng Diyos mula sa matinding sakit sa pamamagitan ng kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Nakikita niya ang mga nababagabag na lugar sa ating mga puso at nag-aalok siya na punan ulit ito. Ang sabi pa sa Psalm chapter 71 verses 20 to 21, though you have made me see troubles many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up. You will increase my honor and comfort me once more. Second chance. All of us receive it. It is from God. Lahat ng tao ay nakakatanggap nito. Sa araw-araw nating buhay, for example na lang, diba? Ilang beses ba tayong humingi ng tawad kay God? 'Di ba? Super dami.
Minsan pa nga feeling natin na konti na lang yung percentage natin na mapunta tayo sa langit. Kasi sa mga nagagawa natin pagkakasala. Ngunit, the Lord is so faithful. Basta't sincere tayo sa paghingi ng tawad, God will forgive you and forget your sin like it didn't happen. Ang love from God ay perfect, super perfect. Ang tao sa paligid mo ay sadyang tao lamang sila. Ang tao maaaring nariyan siya sa ngayon, ngunit ang Panginoon ay kasama mo magpakailanman. Lahat ay kayang gawin ni Lord. Isa lang ang hindi niya kayang gawin. Yun ay ang iwan ka niya sa kabila ng pag-iwan mo sa Kanya. How great is the love of God on us because He is also the definition of love. Simply because God is love. Hindi pa huli ang lahat para sa pangalawang pagkakataon. God delights in giving second chances. The Bible is also full of people who got second chance. Diba? Sa Biblia, marami rin si Lord na binigyan ng pangalawang pagkakataon. Una ay si Pedro, diba? Si Pedro ay disipulo ni Jesus, ngunit nung si Jesus, diba, ay inaresto, tinanggi ni Pedro na nakilala niya si Jesus. Pangalawang tao sa Biblia na binigyan ni Lord ng second chance ay si Abraham, na tinatawag, diba, na ama ng pananampalataya. Siya ay nagkunwaring kapatid niya ang kanyang asawa dahil wala siyang pananampalataya na poprotektahan siya ng Diyos. Pangatlo ay si Jonah, diba? Si Jonah ay tumakbo sa kanyang assignment. God gave Abraham a second chance. God gave Peter a second chance. And God gave Jonah a second chance. Gustong-gusto ng Diyos na magbigay ng pangalawang pagkakataon. So mga kapatid, ang sabi sa 2 Corinthians 6:1, since we are God's co-workers, we urge you not to let God's kindness be wasted on you. Napakaraming ginawa ng Diyos para sa iyo. Pinatawad niya ang iyong mga kasalanan. Binigyan ka niya ng higit sa isang pangalawang pagkakataon. Trust, diba? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Sabi yon sa Proverbs 3:5-6. You are not supposed to figure out your path through this life alone. Gagabayan ka ng Diyos sa lahat ng liku-liku ng iyong buhay. Poprotektahan ka niya at aalagaan ka niya. Aakayin ka niya sa isang buhay na may kalayaan at layunin na higit sa anumang buhay na maaari mong likhain para sa iyong sarili. God is in the business of second chances to remind us that He is the same God yesterday, today, and tomorrow. Second chances are His megaphone of grace screaming at us. Trust me, my child. You've been here before. See how I delivered you then. I won't fail you now. Magandang gabi po sa ating lahat.